Yung babaeng nagkaso kay General Torre, o eto, ikwinento kung anong ginawa sa kanya ng isang matapang at hindi, matapang lang na si General Torre. Eto, panoorin natin. Kayo nagkaso kay Torre, no? Ng illegal detention. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kamaisog! Nandito po ako sa inyong harapan. Nagpapakilala bilang ordinaryong tao na ginipit sa panahon na ang Pilipinas ay wala nang makapitan. November 21, 2024. may 7 lalaki na hindi naka-uniform at nagpapakilalang pulis Pa naka-uniform. General Torre ha. ang humuli sa akin sa loob ng City Hall ng Makati. At nagpapakita sila Nangyari pala yan sa Makati. Ngayon ko lang nalaman na sa Makati sa loob ng City Hall. Nagpapakita sila ng papel na isang red notice. Ako daw ay wanted ng Interpol. Sinabi ko sa kanila, mga sir, pasensya na tayo. Baka hindi po kayo nakapag-aral ng batas na ito. Baka daw hindi nakapag-aral ng batas. General Torre, alam mo ba yung batas? Alam na alam ni General Torre yan. Maraming alam yan pagdating sa batas. Wala pong karapatan ng Interpol sa akin. Siya po yung nagkaso Ngayon, kay kung Torre. gusto niyo po akong dalhin niyo po muna ako sa 16th floor. Nandun po yung office, ang tao. Pagdating ko po doon sa opisina ng prosecutor, ang sinasabi nitong pito, hindi po pwede. O sige, dalhin niyo po ako sa 15th floor. Nandun naman po yung RTC, so that is Regional Trial Courts. Hindi lang isang korte, maraming korte. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataon. Ako daw po ay nahanap na Kung dati na palang ginagawa ni General Torre yan. Bago ito nangyari kasi 2024 pa to ginawa sa kanya eh. Kaya pala, malakas ang loob ni General Torre. Kasi nagawa na niya sa iba. Yung tungkol sa mga Interpol. Diba? ni General Torre at ni Lacanilaw. At gusto po nila akong dalhin kong diretso. From the elevator, dinala ako sa krame. Sabi nila sa akin, ma'am, itabi mo na yung cellphone, yung mga gamit mo. Tinabihan ko sila, sir, ba't ganito? Hindi, wala po akong kasalanan. Hindi ako pumunta dun sa Dubai. Bakit ako may kasalanan na ganito? Bakit yung ako dinadala? Dahil dito sa isang photocopy, isang Xerox ng Interpol Red Notice. Tingnan nyo naman yan. Xerox or photocopy lang ang dala nila. Talaga. Ayan na naman, General Torre. Kaya naman pala nagre-reklamo po ito si Madam. Bakit Xerox lang? Di ba pwedeng original mismo yung dadalhin? Kasi yung Xerox na yan, pwedeng ganito yan. Pwedeng mas maganda talaga. Ewan ko lang nga kung alam naman siguro ang General Torre yung batas. Oo. Mas may alam sa batas yan. At yung Interpol Red Notice na yan, ay may, kung titignan nyo, ako daw po ay may niloko sa Dubai na isang Arabo at hiningan ko ng pera pambili ng condominium. Very impossible. Dahil ako po ay hindi pumunta ng Dubai at hindi nang hingi ng pambili ng condominium. At pagdating ko po, Ayan. Sa Dubai pala, itong si Madam may kaso ngayon, hindi pala siya pumunta ng Dubai. Anong nangyari? Ba't nagkagano na may Interpol na naka-red notice ng Interpol tapos may ganong kaso? Baka naman. Kasi alam natin ito kagaya niya, nagsalita dyan siya sa Maisog rally. Ibig sabihin yan, Duterte supporters yan. sa harapan ni General Torre, nagpapalakpakan itong magagaling nating mga pulis. Kasama na po isang Colonel Red at isang Colonel Rosales at si Major Visco at anim sa kanyang mga tao. Bigyan daw po na magandang posisyon, bigyan, dahil nahuli na daw ako. Sabi ko, wala naman po kung kasalanan dito sa Pilipinas, wala akong warrant of arrest. Bakit ganito? Ikulong daw po ako. Pinabayaan ko silang gawin ng lahat. Dinala nila ako sa opisina ni General Torre at doon ako ay 6 na araw na kinulong. Tumawag ako kay Attorney Persida ako. Grabe. Sa opisina ni General Torre, ayan, ikinulong siya ng 6 na araw. Ako kay Attorney Persida Costa. Humingi ako ng tulong. Sabi ko, Attorney, ako po ay naka-illegal detain dito. At sinasabi nila, ako daw po ay kailangang maghintay ng eroplano
Either papunta ng Dubai, Yun. Dadalhin ng Dubai. Ito sa kanya, umabot pa ng ilang araw bago dadalhin ng Dubai. Pero kay iba naman kay dating Pangulong Duterte, talagang pabilisan, talagang minadali. Ito sa kanya, umabot pa ng ilang araw bago planong dadalhin na sa Dubai. or papunta ng ICC. Lalo na nagkaloko-loko ang mga impacto. Dahil unang-una, wala pong kasalanan sa ICC. At hindi ako pupunta ng Dubai. I have no chance. Wala akong pwedeng gawin. Tumahimik ako. Dumating ang dalawang abogado ni Persida Acosta. At sinabihan si General Torre, ilalabas nyo si Miss Rochelle o pa-filean ko kayo ng illegal detention or arbitrary detention. At pagkatapos nun, hindi na nila alam gagawin ni General Torre. Pinatawag na naman niya ako sa kanyang lamesa. Kami daw ay mag-agahan. At sa pag-aagahan daw na yun, sabi niya, tutulungan niya ako para ma-filean daw kung sino yung nagre-reklamo sa akin. Gumawa sila ng papel na ako ay sumusuko, hindi daw po ako hinuli. Sumuko daw po ako sa kanila at humingi ng tulong. Di ba? Anong kalokohan yan? Grabe ka, General Torre. Totoo ba yan, General Torre? Naku po, sa korte mo sagutin yan kasi ikaw ay kinasuhan. Aba, ganito pala yung ginawa mo, ha? Kung totoo man yan, ha, kasi ay hindi pa naman talagang napatunayan kasi diyan pa lang, malalaman pa lang natin kung anong maging resulta diyan sa isinampang kaso ni Madam. Hindi ka na nangyari. Ganyan kayo gagaling gumawa ng kwento. Ano to? Ako nga na ganito, babae, binitbit nyo ng ganun lang. Kailan ako nag-alsa ng galit? Nung nakikita ko lalo na si Tatay Digong ay binibit-bit nila nang hirap na maglakad yung matanda. Ako nga, nakaya ko pa sanang tumayo ng batinan. Ginanon nila, babae. Si Tatay Digong matanda. Ibig sabihin guys, pati kayo, kaya nilang gawin araw-araw. Gagawa nila kayo ng mali. Gagawa kayo ng kalukuhan na kwentong kutsero na mga fake na kaso. At bibit-bitin kayo. At dadaling kayo doon sa Hague. Di ba nakaka-alarma na itong sitwasyon natin? Wala akong magawa. Kundi paglaban ang nararamdaman ko bilang Pilipino. Kasi po ang gobyerno ito! Ayun, tuloy natin dyan kasi dyan sa video na yan ay talagang inilabas na talaga niya yung sama ng loob niya. May mga nanonood dyan, napaiyak na sa sama din ng loob nang nalaman kung ano yung ginawa sa kanya. Ako, General Torre, marami kang napaiyak ka. Doon sa panahon ni dating Pangulong Duterte na inaresto mo, sobrang daming pinaiyak mo doon. Alam mo, General Torre, may karma yan. O ngayon, anyari na, kaso dito, kaso doon. Tapos ang sinabi niya, nagulat daw siya doon sa isinampang kaso sa kanya. Ha? Talaga? Sabagay, kaya ni General Torre yan. Maraming alam sa batas yan. Matapang yan at mayap. Basta yun na yun.